up to the last verse. Okay, tapos na si Shane mag-pray. Hilingan naman natin si Hannah magbasa. Romans chapter 9, 22 to 30. Romans chapter 9, 22 to 30. Okay ka lang, Hannah? Are you eating? 22 to 30. Okay, okay na kayo sa Bible niyo? Nakita niyo na? Okay, Romans 9, 22 to 30. Hannah will read it. Okay. Okay, tuloy lang. Hanggang matapos, Hannah. Okay. Oh, okay, so wow. Now we make chapter 9 complete. And again, if you recall, if you remember, it introduced ni Paul how he really would like the Jewish people to be saved at willing siyang ipagpalit even yung kanyang buhay para lamang maligtas itong mga taong ito. At diyan, makikita natin kung paano ano yung kanilang advantage. They have the law, they have the prophets. Most of all, they have the Lord Jesus Christ. Galing sa kanilang Panginoong Jesucristo is God over all. At diyan ipinakita dito sa atin kung paanong itong bansang ito ay kanyang pinili, no? Kaya nga yun ang isang yun ang isang argumento kung bakit ang view ng iba sa eleksyon dito sa Romans chapter 9, it is an election for a nation because of that previous first 5 verses. Now, of course, ginamit niya si Moses with the purpose, and then ganun din naman si Jacob na pinaglimulan ng mga Israelites. We all know that. And then pagkatapos si Judah, pinagsimulan ng mga Jew. And then merong gustong umadlang, si Pharaoh. So ang ginawa ngayon kay Pharaoh, siya ngayon ay pinatigas ang kanyang puso. Walang makakahadlang sa plano ng Diyos. Now again, other people will relate that individually to people, to person, saying that God is electing people to salvation. Of course, there are some passages on that, but really Romans chapter 9 is really a part of that. Bahagi pa talaga ang Romans chapter 9
dun sa ilang mga supporting verses na na patungkol sa election, because there are some other verses. So that's the contention. At ang sabi ng iba, yun nga, dahil sa context, ito ay patungkol sa pagpili ng Diyos sa mga Gentiles din naman. Hindi lang naman sa kanila, na hindi lamang sila ang pinili ng Diyos para magkaroon ng kaligtasan, but even itong mga hentil. At yun ang point niya dito sa mga huling binasa natin o binasa ni Hannah from 22 up to the last verses. Napakita dyan kung paano, ang sabi niya ganoon, itong mga taong ito ay prepared na for destruction. Itong mga taong ito ay medyo para bang hindi dapat iligtas. But, ang sabi niya rito, sa verse 25, kinote niya si Hosea. From Hosea chapter 2, verse 23. No? Ito yung kinote ni Paul. I will call them my people who are not my people, and I will call her my loved one who is not my loved one. Saan natin makikita yan? Hosea chapter 2, verse 23. Okay, so pwede nating buksan yon. Hosea chapter 2, verse 23. Very same words. Yan. Mahalaga nating makita yan kasi ang mga Hudyo, hindi nila nakikita yung mga Gentiles that they will become partakers of the salvation. Hindi nila ito makita sa Old Testament. They only think that all of the Old Testament is a promise of God for them. That the Messiah is only for them. Pero dito, pinakita ni Paul kung paanong sa Old Testament, merong nakalagay na kung saan si Propeta Hosea ang nagsalita, I will call them my people who are not my people. I will call her my loved one who is not my loved one. Patungkol yan sa mga Gentiles. No? Kaya dinugsong pa niya sa verse 26. And the very place where it was said to them, you are not my people, there they will be called children of the living God. So ganun din naman. Na in short, itong mga Gentiles ay makakaranas din ng kaligtasan. So it is not only limited to the Jew. No, kasi akala nga nila ang Messiah is only to the Jew. That's why if you remember, ang mga apostles, ang talagang intention lang nila, mag-share lang ng gospel sa mga Jew. But God has to step in. You remember, nung si Peter ay pinapunta ng Panginoon kay Cornelius in Acts chapter 10? Pwede natin buksan yon para makita natin, kasi si Peter ay Jew. Acts chapter 10. Okay, Acts chapter 10. Storya yan ni Cornelius o yung salvation ni Cornelius. Cornelius was a Gentile. But what I would like us to note on this story is Peter, which is again the leader of the apostles, at yung teaching niya, teaching ng mga Jew, ang thinking niya, hindi ka dapat sa halubilo sa mga Gentiles. Acts chapter 10. Now, kung makikita niyo yan, ikikwento ko sa inyo. I hope you have time to read that. But verse 10 of Acts chapter 10 up to the following verses. Okay? So, can you read it, Hernan? Can you read it? Acts chapter 10, verse 10. Up to 16. At gusto na niya kumain. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ang langit at kita niyang ibinaba sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakapitin sa apat na sulok. Nagkaroon sa kumot ng lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang tinig, Pedro,
Lumindig ka, magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Dahil may hindi ako kumain ng anumang marumi ko, di karapat-dapat kainin. Muli niyang narinig ang tinig. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kubot na iyon. Now, if you will read the whole chapter, makikita niyo dyan si Cornelius nakakita ng pangitain sa verse 1. Si Cornelius was a centurion na siya ay Gentile. No, kasi nga, the Jew were under the Roman Empire. So itong si Cornelius is a centurion na kung saan government or military official siya. At ang Panginoon nagpakita sa kanya bilang isang Gentile, ang angel, at sinabi na kinakailangan pupuntahin mo yung isang empleyado mo, pupuntahin kay Peter. So, nagpunta itong mga empleyado kay Peter at nung makita at bago sila nakarating kay Peter, ang nangyari kay Peter na naginip sa gutom. Na naginip sa gutom. Of course, hindi yun ano. Alam natin na talagang sinadya ito ng Panginoon. So, ang sabi niya, sabi dito, ay nakakita siya ng isang lalagyan na kung ang lalagyang ito ay pababa mula doon sa langit. Sabi sa verse 11. At meron itong laman ng mga iba't ibang hayop. Now, alam nyo, ang mga Hudyo, hindi kumakain yan basta-basta ng mga hayop. Maraming bawal sa kanila. Bawal ang baboy sa kanila. No? Yan ang one of the example. Alimasag, bawal din sa kanila. No? So ngayon, bahagi yan ng kanilang religious practices. Ngayon dito, sinasabi dito na pinakakain siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ako pwedeng kumain yan. Kasi ang tingin niya, sabi niya, madudumi, hindi ako pwedeng kumain ng madudumi. Now, let me tell you na ang mga Jew, ang tingin nila si Gentiles madudumi. Dito, inihahanda na ng Panginoon si Peter dahil papupuntahin siya ng Panginoon kay Cornelio na isang Gentile na hindi sila nakikisama sa pagkain sa mga Gentiles. Meron silang discrimination kasi nga ang tingin nila sa mga Gentiles madudumi. So what I am saying is this. Ang mga Hudyo, ang tingin nila, the Messiah, the gospel, or God is only for them. But dito sinabi ni Paul, no. God also has another group of people. And these people are the Gentiles. In short, yun ang isang argumento kung bakit sinasabi ng iba, ng mga theologian, that this chapter is an election of God for Israel for a purpose. For a purpose na ang purpose talaga ng Panginoon sa kanila ay para i-reveal nila ang maging light of the world, which they failed to do. But on the other hand, pinapakita din dito na meron ding ibang tao pa ang Diyos in the person of the Gentile people, yung mga makakakilala sa Kanya. Actually, sa verse 27, Isaiah cries out concerning Israel, though the number of the Israelites be like the sand by the sea, only the remnant will be saved. For the Lord will carry out His sentence on earth with speed and finality. In short, hindi ko mo ikaw naman ngayon ay pinili na bansa like Israel, lahat ng tao sa Israel maliligtas na. Hindi. Hindi lahat ay maliligtas. Merong mga tayong tinatawag na remnant. Yun yung mga remnant na natitirang matapat sa Panginoon in spite ng mga nangyayari sa kanila. Na parang katulad ni Daniel. Yung mga tao ng Diyos, the Jew in the Old Testament. So merong mga remnant na hindi buong Israel ay maliligtas kung sila lahat ay pinili. Bakit? Di ba? Bakit? Ang sabi sa verse 30, tingnan yung sabi, what then shall we say? That the Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it, a righteousness that is by faith. But the people of Israel who pursue the law as the way of righteousness have not attained their goal. Why not?
Because they pursued it not by faith, as it were by works, they stumbled over the stumbling stone, as it is written, See, I lay in Zion a stone that causes people to stumble, a rock that makes them fall, and the one who believes in him will never be put to shame. So in short, yan, isa na naman ito, intention na naman, nakita nyo, di ba? Na ang mga Gentiles ba ay pinurso ang righteousness? Natanggap ba nila ito sa pamamagitan ng works? Hindi katulad ng mga Israelites? Sabi niya, no. They obtained it by faith. Ganon din naman yung mga Israelita, hindi din sila natanggap ng kaligtasan kasi they pursued it by works. Kaya dyan, even sa chapter 9, meron binabanggit niya na believe or by faith. Last verse, the one who believes in him will never be put to shame. So even just chapter 9, meron diyang para tayong makikitang human responsibility. Hindi lahat ng Israelita ay maliligtas, merong remnant. Hindi lahat ng Israelita ay para sa Diyos. Ang mga Gentiles din ay merong tao ang ating Panginoong Diyos. So yun ang kanyang point dito sa Romans chapter 9. Okay? So before we move to chapter 10, do you have any questions, clarification, or even comment? Iba po yung sa panahon na po ni Moises, parang yung mga Israelita po, nire-reject po nila yung ng Panginoon. Pero ang ginawa po ng Panginoon, hindi sila hinayaan. Patuloy pa rin siya na ginagabayan niya yung kanyang bayan. Parang yung bayan po kasi ng Israel, siya po yung panganay po para sa Panginoon. So sabi ni Gerald dito, sabi niya, naalala niya kung paano ang mga Israelites ay hindi pa rin sumusunod sa Panginoon, pero kahit na hindi sila sumusunod, inilabas pa rin sila o tinutulungan pa rin sila ng Panginoon. Diba? Bakit? Bakit? Bakit kaya? Normally, pagka yung may mga taong matitigas ang ulo o hindi sumusunod, normally, ang gagawin na kagad yan, di ba? Parusahan na kagad. Hindi na matuloy yung kanilang pinaplano o yung gusto nilang mangyari. Pero bakit ito nangyari pa din na kahit na matigas ang kanilang ulo, nangyari pa rin na nakalabas sila. Bakit? Di ba po yung sa Gentiles po ay parang ginawa po ng Panginoon, dun sila ang mga Gentiles na nakatanggap ng yung law. Pero Anju para po talaga. Parang gusto po kami pakita ng Panginoon yung parang iyan na yung parang makita din ng mga yung Israel, makita nila yung kung paano yung pangyayari ng Diyos sa buwabay sa ano. Yung halimbawa po yung mga himala po na kayang gawin ng Panginoon, parang gusto niya na ipakita niya sa bahay na yan para maniwala itong mga Israel. Okay? Pero ano nga nangyari? Marami silang nakita mga miracle pero naging disobedient pa rin. Pero tinulungan pa rin sila ng Diyos. Bakit pa rin sila tinutulungan ng Panginoon? Anybody? If you remember my answer? Pastor, Bakit? Joel, sa verse 23, Pastor, sinabi niya, ginawa niya ito upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan na noong una pa'y inihanda na niya para sa kaluwalhatian. Okay ba? Tingnan mo ha. Yan ano naman yung... Tingnan mo, well, yung binasa mong yan, in support yan sa di ba? Doon sa other line na ang isinasabi dyan ngayon, individual. Anong verse yan, Joel? Sa 9:23, Pastor. Sige nga, pakibasa mo ulit. Ginawa niya ito upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan na noong una pa ay hinahanda na niya para sa kaluwalhatian. Okay, sino yung mga yan? Chinese ba, Pastor? Sino yan? Sino yung pinapatungkulan dyan, mga kapatid?
Basahin nyo nga lahat, i-analyze nyo. And by the way, this is part of our training. Let us analyze. Sino yung sinasabi na yan? Sino ba to? Ulitin mo ulit, Brother Joel. Tuloy. Pakiulit-ulit. Ang binasa mo. Maganda yung paulit-ulit eh. Sige, basa. Ginawa niya ito upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan na noong una pa'y inihanda na niya para sa kalwalhatian. Okay. Pero makita pa rin po, sa verse 24, Pastor, nandito pa rin eh. Tayo pala yun, mga hintil at saka yung Hudyo. So, sino yun? Sino yung sinasabihan na yun? Para kanino yun? Particularly. Tayo, Pastor, natin. So, sino yung tayo? Para malinaw. Tayo mga hintil. Okay, so tayong mga hentil, di ba? Tayong mga hentil. Na ang sabi, dapat mga parusahan, nakahanda na para sa kaparusahan, pero dahilan sa kayamanan ng kanyang kahabagan. Ganito ang nangyari, ito ay nakatamo ng kaligtasan. Sino yun? Yung mga Gentiles people. In short, nakaabot sa kanila ang pangako ng Diyos. Hindi lang yan para sa mga Gentiles. Sa mga Jew. That's why verse 25 says, and kinote niya si Hosea in relation to that, as he says in Hosea, I will call them my people who are not my people, and I will call her my loved one who is not my loved one. And in every place where it was said to them, you are not my people, there they will be called children of the living God. Ano ang lesson na makikita natin dyan? Okay, let me say this in a few contexts, okay? In view of the context. Ang ibig sabihin, meron ding pinili ang Diyos na mga hentil. Yun ang one side. Okay? Yun ang one side. Yun ang isang pwedeng maipaliwanag dyan. Para patungo doon sa predestination. On the other side, pwede ring sabihin nating grupo ng tao na ang Diyos pinili din ng mga Gentiles para sila ay manampalataya o maging tao ko. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi yun yung verse 30 up to 34. Ang sabi dyan, that the Gentiles who did not pursue righteousness have obtained it, a righteousness that is by faith. In short, pinili nila ang Diyos, pero alam natin, hindi lahat ng Gentiles, ha? Sinasabi lang, it is a group of people. Pag sinabi kasi natin Gentiles, pag hindi ka Hudyo, ikaw ay hentil. Parang tayo mga Gentiles tayo eh. Okay? So in short, pinili ng Diyos yung mga Gentiles din, hindi lang ang mga Jew, pero yung mga nanampalataya, ayon dun sa kabuuan ng sinasabi ng Biblia, ang tanging magkakaroon ng kaligtasan. So nakita niyo yung contention ng dalawa? Still, even in the passage, it's there. Based on how you see it. Based on how you look at it. Yung iba, i-apply yan na sinasabi, di ba pastor, meron din pinili ang Diyos sa mga hentil? Sabihin ng pinili ng mga tao, in short, ang kanilang argument, iilan-ilan yon o meron yon. Kung sino yun, of course, hindi alam. Pero ang mahalaga, namili ang Diyos among the Gentiles. That's one of the interpretation of the text para sa iba. Pero sa iba, the interpretation of the text is na pinili ng Diyos ang buong Gentiles at yung Gentiles na mananampalataya sa Kanya, yun ang maliligtas. Again, human responsibility. The other side, yung explanation nila is nung other side ng predestination, namimili din ang Diyos ng mga hentil na ililigtas. Are you getting my point?
Yung dalawang tensyon na yon, base doon sa pagkabasa at pagkaunawa nila dito sa mga talatang ito. Comment. Clarification or question. Yung ano pala, Pastor, may comparison sila dito, yung Hintil at saka yung Israel. Katungkol sa pananalig. Itong Okay. Israel ay nagsikap tumupad ng kautusan upang kalugdan ng Diyos. Ay hindi rin sila nagtagumpay kasi nga ang gusto ng Panginoon yung sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, hindi yung sarili lang nila. So in short, hindi lahat ng mga Israelita ay maliligtas, di ba? Even though lahat sila ay ang bansa ay pinili. Yun nga ang punto niya dito, hindi lahat ng mga Israel ay Israelites. Kasi kung ikaw ay Israelites ka lang, pero ikay nakasunod sa kautusan sa pamamagitan ng pagtutuli, then hindi ka tunay na Israelites kasi hindi ka nanampalataya eh. Ang tunay na Israelites, again referring to this group of people who believe on Jesus Christ, ay yung mga tao na sila ay na-circumcise sa puso. Yung mga nanampalataya kay Kristo. Okay? So I hope that is understandable kung bakit merong contention on both sides. Okay? Yung both sides ng predestination at saka human responsibility. Okay, Pastor, paano talaga gagawin natin dyan? Again, ulitin ko, walang problema kasi lahat naman yan, whether you are a predestination position or whether you are a human responsibility position, basta ang kaligtasan mo is only by faith. Walang problema. Kumbaga sa walang problema dyan. That's the essential. You believe that salvation is by grace, it's through faith, it is not of yourselves, not of works. No, pero yung pagpapaliwanag na doon sa dalawang area na yon, kung yung kaligtasan ba yan ay para sa pinili lang o para doon sa mga mananampalataya o tatanggap at magsisisi ng kanilang mga kasalanan. In short, lahat ba dito may opportunity maligtas o dito para lang talaga sa mga pinili ng Diyos kaya wala nang opportunity yung iba na maligtas. Do you get the point? Ano? Junil, tama ba kukuha? No? So, yon. Alright, so chapter 10. Kailangan matapos tayo sa chapter 10. Okay, Junil, sino pwedeng magbasa? Hindi, dito lang isa na lang, mga Vanessa? Hello po, Pastor. Sorry po, late. Okay lang. Kakauwi ko lang po. Yeah, I understand. All right, Romans chapter 10. Verse Okay po. tayo 1 to 13. Babasahin ko po 1 to 13. Okay po. Verse 1. Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at idinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtasang Israel. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman, dahil hindi nila kilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. At nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpapasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Okay, Verse dyan muna 5. tayo. Bago tayo patuloy sa 5. So, di ba, again, inulit na naman ni Paul. Talagang gustong-gusto niya na maligtas ang mga Jew, ang mga Israelites. Kasi yung mga kababayan niya, at nakita niya na itong mga ito ay talagang mga relihiyoso, gusto talagang sumusunod sa Old Testament, sumusunod at gustong maglingkod sa Diyos. But the problem is, ano sabi dito? Hindi tama ang kanilang kaparaanan. Bakit hindi tama ang kanilang kaparaanan? Kaya sila sumusunod para ma-establish nila yung sa kanilang sariling katuwiran.
ayaw nilang sumunod dun sa tamang paraan. Ano yung tamang paraan? Na kay Kristo lang dapat manampalataya, at pagka ikay nanampalataya kay Kristo, ikaw ay magkakaroon ng righteousness o katuwiran. Ano ang aplikasyon natin nito? Di ba marami din mga taong relihiyoso ngayon? Napakababait, sumusunod sa kanilang relihiyon, ginagawa ang lahat ng kanilang kaparaanan to the letter, yung kanilang inuutos ng kanilang relihiyon. Pero katulad din itong mga Israelites, sila ay hindi nakatamo ng kaligtasan. Kaya alam nyo, madaya talaga sa paningin ng tao eh. Kasi akala ng tao, ang pagtungo ng tao sa langit ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti o sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga relihiyon, kaya sila mapupunta sa langit. Hindi, ang sasabi dito. It is only through Jesus Christ. Kaya very consistent talaga ang Bible. That Jesus is the only way. He is the only life. He is the only truth. No one comes to the Father except through Him. Malapit na matapos. Okay, verse 5. Tuloy, Vanessa. Okay, so verse 5. Ganito ang isinulat ni Moises tungkol sa pagiging matuwid batay sa kautusan. Ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay ayon dito. Ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid batay sa pananampalataya. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit upang pababain si Kristo. Huwag mo ring sabihin, sino ang bababa sa kailaliman upang muling buhayin si Kristo. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinapangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag na iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ang Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hentil. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Okay? Now, if you remember, no, I told you na ang Romans chapter 9, 10 to 11 is specifically addressed to the Jewish believers, to the Jewish people in the church in Rome. So ngayon, kaya niya ito sinasabi, binanggit pa niya si Moses, na kung saan, kung hindi ka mananampalataya kay Kristo, hindi ka maliligtas. That's why verse 9 and 10, no? Kinakailangan mo i-confess with your mouth that Jesus is Lord, believe in your heart that God raised Him from the dead, and you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it's with your mouth that you profess your faith and are saved. As the scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame, for there is no difference between Jew and Gentile. The same Lord is Lord of all, and richly blesses all who call on Him. So in short, walang favoritism ang Diyos. Kailangang ipahayag mo si Kristo sa iyong bibig, manampalataya ka sa iyong puso, and then, sinasabi niya dito, you will be saved. It doesn't mean that because you are a Jew, it doesn't mean that you are already saved. You have to confess with your mouth. Believe in your heart. Ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Diba, yun ang ating mensahe. At napakasarap na kung saan
nagagamit tayo ng Panginoon upang tao mapunta, maligtas. In short, mapunta sa langit. Di ba? Masarap na magamit tayo ng ating Panginoon. Tingnan sa verse 14 up to 15. Vanessa, can you read also? Okay, Pastor. Verse 14. Paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Ang topic natin yan ay evangelism and discipleship, di ba? Sabi ni Paul, how then can they call on the one they have not believed? Paano sila tatawag doon sa hindi pa nila napapanampalatayanan? Tama ba? Paano ka, in short, paano ka tatawag doon sa isang bagay o sa isang tao na hindi mo pa naman kilala? Paano ka mananampalataya kung hindi mo naririnig? Okay? Tama ba? Sinundan pa niya ng another question. Paano ka naman mananampalataya kung hindi mo pa ito naririnig? Sabi, paano ka tatawag kung ikaw naman ay hindi pa nananampalataya? Paano ka naman mananampalataya kung hindi mo pa naririnig? Paano mo naman maririnig kung walang magbabahagi sa'yo? Di ba? At paano mo na magbabahagi itong isang tao kung hindi siya isinugo? So, dapat isinugo ka muna para ma-preach mo. And then, pag na-preach mo, may opportunity ang mga taong makarinig. At pag narinig sila, nanampalataya sila, pwede na silang tumawag. Nakakita nyo to, no? Yung ating subject ngayon, evangelism. Mahalaga yung ating pinag-aaralan ngayon. Kasi ito ang pinaka-summary kung bakit tayo nag-aaral. Ano ang saysay? Magaling man tayo sa Biblia. Hindi naman natin ito na ibabahagi sa iba. At ang intensyon ng ating pagbabahagi is for people to believe. Not for people to know, oh, ang galing natin sa Biblia. Hindi para ipakita natin na magaling tayo, hindi para ipakita natin na alam natin ang Biblia. Kundi ang intent natin, ang persuasion natin, kaya natin ito sinishare para ang tao ay manampalataya. Bakit? Pag siya'y nanampalataya, ang sabi sa Romans chapter 10, yung binasang initially, then sila ay maliligtas. I don't know about you, pero ako, nung ako ay unang masave, talagang sabi ko, Lord, kailangan masave ang buong pamilya ko. So, gawa ko ng paraan para masharean sila ng gospel. Siyempre, minsan nahihiya ako. Katulad nyo, hindi ko rin alam paano gagawin ko, paano ko i-share. Ang ginagawa ko na lang, punta kayo sa church. Makinig kayo doon sa pastor. Sumasama naman yung mga loved ones ko. Hanggang ngayon nga, nakatatak pa sa isip ko yung tatay ko nung tumayo. At nung sabihin ng pastor, sino sa inyo ang gustong magsisi ng kasalanan at tumanggap kay Kristo? Tatay ko, taas ang kamay. Very ano yun sa aking memory. Tanda ko pa. Sa aking mga kapatid. No, ganun din. Kaya ngayon, salamat kasi yung aking mga kapatid na ngayon may mga asawa na, iba lolo na rin, pati yung kanilang mga anak at pati yung kanilang mga apo naglilingkod sa Panginoon. In short, nabago yung buhay namin. No? Siguro kung hindi kami nakakilala sa Panginoon, hindi namin alam kung nasan kami. Baka tiyak ko lang. Talagang miserable pa rin ang buhay namin. Pero salamat sa Panginoon kasi nanampalataya sa Panginoon and then binago ng Diyos yung aming mga buhay. Di ba sa inyo ngayon, parang nagsisimula pa lang, di ba? Kasi yung inyong mga magulang,
Parang hindi naman nagsimulang Kristiyano. Salamat, kasi mas mahaba ang inyong opportunity. Di ba? Mas mahaba ang inyong opportunity ngayon, yung inyong mga anak, inyong mga apo, and then, yung iba pang mga susunod na lahi. Kasi ang una talagang dapat ma-experience ng tao is salvation. Deliverance. Deliverance from sin. Para yung kanyang pananaw sa kanyang buhay umayos. Kasi pagka hindi ka na i-deliver from sin, wala. You are a very easy target for the enemy. For Satan. You are a very easy target for the system of the world. And you cannot actually even win over yourself. Because, alam natin, pinasa natin ng mga nakalipas, na ang isang taong walang Kristo sa kanyang puso, servant siya ng sin. Tandaan nyo? He is a servant of sin. At pag servant ng sin, kahit sa andalin niya ng sin, hindi makakatanggi. Kaya nga maraming mga broken life, di ba? Mga broken family. Why? The thief cometh to steal, to kill, and to destroy, sabi ng Panginoon. But sabi ng Panginoon, I came that they might have life and that they might have it to the full. In short, napakahalaga na ma-share natin. Kasi paano sila mananampalataya kung hindi nila maririnig? Paano sila tatawag kung hindi sila mananampalataya? Kasi makakatawag ka lang pag nanampalataya ka because yung pagtawag sa Diyos is simbolo na nananampalataya ka sa Kanya. Doon sa totoo kay Kristo. Kaya nga sabi dito, how beautiful are the feet of those who bring good news. Ulitin ka na, how beautiful are the feet. Sabi ko, siguro kung meron bang isang pinakapangit na bahagi ng katawan ng tao, paa. Ewan ko, na nakikita, mga babae, mga lalaki, mga babae, Vanessa, Ana, Shane, ano sa tingin nyo ang pinaka pangit na bahagi na nakikita sa bahagi ng ating katawan na hindi maganda? Tama po, Pastor, paa. Parang luya po yung sa akin. Sa akin din eh. Sa akin din, ang pangit ng ano ko eh, ng mga daliri ko eh. Kita nyo ano, no? Ang talagang ginagamit ng Panginoon. Ang ginagamit ng Panginoon yung, minsan yung mga bahagi na para bang magagamit kaya ito? But dito, gusto ba natin maging maganda yung ating mga paa? Maging beautiful? Paano magiging beautiful ang ating mga paa? Ayon sa text. Maghatid ng mabuting balita. Hatid, lumakad. So, mahalaga ang evangelism. Okay? Mahalaga pag-share ng gospel. Alright, tapusin na natin ito. Alright, 16. Vanessa, ikaw na lang magbasa. Maganda yung pagkakaano mo sa Tagalog, saka maganda ang mic mo eh. Kay Joel, medyo garal-gal yung kay Joel. Sige po. Ikaw na lang magbasa. Verse 16. Ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Gaya ng sinulat ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinalita? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Subalit ang tanong ko'y ganito, hindi kaya sila nakapakinig? Oo, sila'y nakapakinig sapagkat nasusulat. Abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Ang sinasabi nila ay nakarating hanggang sa dulo ng daigdig. Ito pa ang isa kong tanong. Hindi kaya nakaunawa ang bansang Israel? Noon pa man ay sinabi na ni Moises, gagamitin ko ang mga taong di man lamang isang bansa upang kayo'y inggitin. Gagamitin ko ang isang bansang hangal upang kayo'y galitin.
Buong tapang namang ipinahayag ni Isayas. Natagpuan ako ng mga hindi naghanap sa akin. Nagpahayag ako sa mga hindi nag-usisa tungkol sa akin. Subalit tungkol naman sa Israel ay sinabi niya, buong maghapon akong nanawagan sa isang suwail at mapaghimagsik na bayan. Nakita nyo, no? Si Paul, talagang parang nababasa niya yung tanong ng mga tao eh. Sabi? Na kahit na ang Israel, sila'y piniling bansa, hindi nila tinanggap ang good news. Yung matigas. Kaya nga sinabi ni Isaiah, Lord, who has believed our message? Kinote niya yan eh. Sinabi ni Isaiah, bakit ayaw nilang manampalataya? In short, ganun ang ibig sabihin. Sinasabi ko na, bakit ayaw pa? At sinabi dito, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. So ganun din, na pagka ang isang tao nakapakinig ng salita ng Diyos, then doon pa lang siya magkakaroon ng pananampalataya patungkol kay Kristo. Bakit? Hindi ba nila narinig yung patungkol sa Messiah o sa Anointed One? Of course, narinig nila, sabi ni Paul. Alam nila yan. Their voice has gone out into all the earth, their words to the ends of the earth. So in short, wala silang may kakatwiran. Sabi niya, again I ask, did Israel not understand? Sabi ni Moses, kinote niya si Moses, I will make you envious by those who are not a nation. I will make you angry by a nation that has no understanding. In short, sinasabi na ito ng Panginoon sa kanila noon pa, pero ang kanilang mga tenga ay bingi. Bakit? Silbing ang tenga nila. Kasi akala nila sa pamamagitan ng kanilang mga good works, doon ay tatanggapin sila ng Diyos. Kaya sabi dito, Isaiah, I was found by those who did not seek me. I revealed myself to those who did not ask for me. Patungkol yan sa mga Gentiles. So, inireveal din ng Diyos ang kanyang sarili, hindi lang sa mga Jew, but even to the Gentiles. At sabi niya dito, sa Israel, all day long, I've held out my hands to a disobedient and obstinate people. Araw-araw na lang, pinapakita ko yung aking kamay, yung aking kapangyarihan. Pag sinabi sa kasi nating out of my hands, ibig sabihin yung kapangyarihan ng Diyos, nakita nila. Sa kanino? Dito sa mga disobedient na ito. At mga pasaway ng mga Jew. Pero, wala. Hindi nila ito tinanggap by faith. Again, they believe on what they can do. Okay? So, again, that's very, very related on how to share the gospel. Kasi sa inyong pag-share, meron talagang hindi tatanggap. But meron din namang tatanggap. Merong mga mananampalataya, meron ding hindi. So, wag tayong mapuprostrate, wag tayong madi-discourage. Kasi hindi na bago yon. Noon pa, nangyayari na yon. Pero, tulad nga ng sabi dito, hindi mo pwedeng hindi sabihin mula sa iyong bibig yung pananampalataya na tinanggap mo buhat sa Panginoon. Kuha natin yan. Hindi mo pwedeng hindi masabi yan. Bakit? Naranasan mo. Kaya nga sabi, you are my witness. Ang witness, naranasan niya yung kanyang pinanampalatayanan. Kaya hindi mo na concern kung tatanggap yung tao. Hindi, ang mahalaga, may express natin yung ating pananampalataya. Kaya huwag niyo isipin, baka mapahiya ako. Don't worry kasi hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, maipahayag mo yung iyong pananampalataya. Okay? Alright, question.
addition. Baka ako tatanong, ha? O, ako magtatanong. Sino uli sa inyo ang nakapag-share na uli ng gospel? Okay, let's put it this way. Sino na sa inyo ang nakapagsimula ng gospel conversation? Yung gospel about Jesus. Vanessa. Ako, Pastor. Okay, Joel. Sa Sige, iglesia. Joel. Isang beses, Pastor, doon sa opisina ng Dipar sa Bureau of Fisheries. Di ko naman alam na yung mga kasama ko doon, mga Iglesia ni Cristo pala yun. Tapos may nagtatanong sa akin yung mga Katoliko doon na nagtatrabaho. Nagtanong sa kung anong relihiyon ko, sabi ko, born again Christian ako. Tapos sabi naman isa, Iglesia ni Cristo daw siya. Itong ng Katoliko nagtatanong sa akin na, bakit iba yung paniniwala ninyo? Sabi ko iba talaga kasi sa amin, si Jesu Cristo ay Diyos na tunay at tagapagligtas. Sa kanila kasi tao. Doon ngayon pumasok ang Iglesia ni Cristo. Ang sabi niya, si Jesus daw ay tagapagpamagitan lang sa tao papunta sa Ama. Diyan lang pinot nila. Sabi ko, iba naman yung ibig sabihin. Tapos ang sinabi ko sa mga Katolik na importante na tayo maniniwala na si Jesu Cristo ay Diyos. Nagpakatala mula sa Diyos, Ama, tapos binigay siya dito sa mundo para ikakaligtas natin sa ating mga kasalanan. So ngayon, kung hindi ka naniwala na si Cristo ay Diyos, hindi ka rin maliligtas. Sabi ng mga Iglesia ni Cristo, hindi totoo yan. Yun ay, lang daw, yung ibig sabihin, yung parang parabola lang daw ni Cristo ang sinasabi ni Cristo. Iba yung parabola, iba yung sinasabi ni Cristo. Ang parabola, yung sinasabi na yung isang tao na naghahasik ng simil, yung mga binhi, yun yung sinasabi, parabol. Pero yung sinabi ni Jesus na sa John 1:12, hindi yun parabol. Siya mismo ang nagsabi nun. Sabi, ayaw talagang maniwala sabi ko ang hirap. Pero yung mga Katoliko naman, naniniwala sa mga sinasabi ko. Ang kaligtasan muna sa Diyos, sa kay Jesus Christ din, sabi ko. Pag siya, magkaroon ng karapatan maging anak ng Diyos, sabi ko. Natanasan ko, Pastor, medyo umiinit nga yung kabila Kasi pinagpilitan ko na Diyos talaga si Cristo, hindi lang siya tao. Yeah. So, tingnan nyo yung yung senior ni Brother Joel. What do you think will you add kung meron kayong ganong opportunity, that same topic? What do you think will you add more para medyo masuportahan pa yon? To make it more solid or more strong. Ano pa ang idadagdag nyo kung kayo yung si Joel? Ano? Yeah, of course, hindi sila naniniwala din sa Trinity. Pag hindi sila naniniwala kay Kristo bilang Diyos, eventually, di ba? Pero ang tanong ko ulit, ano yung pwede nyo pang masabi sana na makapagpalakas pa ng argumento? Base doon sa kwento ni Joel. Alam niyo what will make our argument stronger? Open the Word of God to them. In short, ngayon, madali nang mag-open ng Bible, di ba? Bakit? Lahat ng tao merong cellphones. May cellphone. So pag sinabi, halimbawa ni Brother Joel, si Kristo ay Diyos. Pag sinabi nilang hindi, pwede mo sabihin, kung may pakita ako sa iyong talata na nagsasabing si Kristo ay Diyos, mananampalataya ka ba na si Kristo ay Diyos? Ano sasagot ngayon ng tao? Dalawa lang ay sasagot niya. Oo o hindi. Di ba? Pag sinabi niya ngayon na oo, okay, may baong ka dapat ngayon na verse. Yung binanggit ko no kagabi, Romans 9:5. Whose are the fathers, and of whom as concerning the flesh Christ came, who is God over all,
be blessed forever. So short, dapat sa pagsishare natin, pag meron tayong kausap, dapat meron tayong baong talata na pwede nating ipabasa sa kanila. Nakukuha natin para maging strong yung ating argument. Kasi hanggat hindi natin binabasa yung talata, hindi natin binubuksan. Tandaan nyo, sabi kanina binasa natin faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So mahalaga na merong tayong baon na verses para masabi natin, ito ang sabi ng Biblia. Pag sinabi niyang, hindi, sige ako magbabasa sa iyo di buksan mo yung iPhone mo, ito ang sabi ng Romans chapter 9 verse 5. Isa lang yun sa mga talata, marami pang mga verse. Pero mahalaga na marinig ng tao yung mga nakikinig, yung verse ng Bible. So it's not Joel's word against the word of others. It's not my word against the word of others, but it is the word of others against the word of God. Okay? So mahalaga, kaya nga mahalaga itong pinag-aaralan natin. Gusto ko kayo mapamilyar sa Bible verse. Kasi yon ang makapagpapatibay ng inyong argumento. O sabihin ko wag argumento, makapagpapatibay ng inyong pag-share ng gospel. Okay? So thank you, Joel. Sino ba? Vanessa, ikaw, meron kang experience into a gospel conversation? Meron naman po, Pastor. Kasi may tanong po ako doon sa kay Kuya Joel po na paano po kunwari po, di ba, nasimula na po mag-share, ganyan. Tapos po, yung sinesharean mo po, sinabi po na, ba't ako maniniwala doon sa Bible? Di ko naman sigurado kung galing nga kay Lord yan. Yung ganun pong mga tanong. Paano po ba yung upright na pagsagot po doon sa ganung tanong? Okay, so magandang magandang tanong uli, di ba? Hindi naman ako naniniwala sa Bible. Now, kung maikli ang panahon nyo, depende yan kasi kung mahaba o maikli ang panahon Kaya normally ako, tinatanong ko, may panahon ka ba? Ilan ba ang panahon mo para makinig sa akin? Pag sinabi niya na maikli lang, bubukas lang ako ng talata, Vanessa. Okay? Ang bubuksan ko ay yung 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sige, Vanessa, buksan mo. Pag sinasabi na, okay. Sige po. Eto po. 2 Timothy 3:16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Okay, so, ito ngayon, kasi ito ang sabi ng Bible. Ang sinasabi niya, ang banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos. O ngayon, sasabihin pa rin niya, hindi nga ako naniniwala dyan Di ba? Hindi nga ako naniniwala dyan. Ang tanong ngayon, pwede mong ibalik sa kanya yung tanong, Vanessa. Ano ngayon ang pinaniniwalaan mo? Alam niyo ang tawag dyan? Ang tawag dyan ay judo technique. Ano ba yung judo? Yung judo, you don't defeat your enemy by your strength. You put down your enemy by his strength. In short, so siya ngayon ang tanungin mo, ano ba ang naniniwala ka ba kay Kristo? Sasabihin niya, normally pag Pilipino yan, Vanessa sasabihin, oo, di ba? Oo. Alam mo ba na si Kristo ang dahilan kung bakit ang Biblia ay nasulat? Okay, so isa yon. Then pag sinabi din niyang nakita mo yung yung argumento na ibinabalik mo sa kanya ang tanong? Kasi or ang pwede mo sabihin sa kanya, ano ba ang bahagi ng Biblia na hindi tama o mali? Hindi ka naniniwala sa Biblia, o kaya ganito na lang, sabihin mo, ano ba ang hindi mo pinaniniwalaan sa Biblia? Anong bahagi?
Eh definitely, yung nagtatanong sa'yo, hindi nagbabasa ng Biblia yon, di ba? Opo. So in short, binabalik mo sa kanya yung tanong. Yun nga yung sinasabi kong judo technique. That you are putting him down or putting her down through her own strength. Kasi pinapakita niya, malakas siya, matalino siya. Hindi ako naniniwala sa Biblia. Okay, anong bahagi ng Biblia ang mali? Ang hindi mo pinaniniwalaan? Lahat. Naniniwala ka ba kay Kristo? Oo! O di meron kang pinaniniwalaan na bahagi ng Biblia. Okay, Hana, buti naman nag-raise ka ng hand. Sige, Hana, tuloy. Here. Ah, Okay, so first, really, you need to be patient with those kind of people. Kailangan talaga, hindi ka agad dyan na makukuha ng isahang pagpapaliwanag o pagpapaunawa. So just be patient, okay? Number 2, kinakailangan lang na keep on quoting scriptures. No, keep on quoting. Katulad no, kinote mo yung Romans 3:23, di ba? For all have sinned and come short of the glory of God. So binanggit niya, iba-iba naman ang mga kasalanan. Tama, iba-iba talaga ang mga kasalanan. Pero merong tinatawag na pinakaulo ang kasalanan. Ang pinakaulo ng kasalanan, yun yung sinabi ko sa inyo na S-I-N, slave of sin. At saka ang resulta ng slave of sin ay yung panay sins. Parang ganito, Hana, no? Look at me. Parang itong katawan na ito ay factory ng sin. Okay? Factory ng sin, itong katawan na ito. This body will keep on producing sin. Kasi factory ito eh. So kinakailangan ngayon, para hindi ito makapag-produce ng iba't ibang sin, somebody has to control this factory. Or somebody has to change this factory. And only God can do that. Hindi niya ma-change yung kanyang sarili on its own. Kaya magre-resulta ito ng iba't ibang maraming kasalanan. At yun ang sinasabi mo. Kaya nga dito sa Romans 3:23, hindi niya sinabi diyan for all sins. 'Di ba? For all sins, for all S-I-N-S. But sinasabi niyan, for all have sinned. Sino? Lahat ng tao ay makasalanan. At ang kasalanan ay iba-iba. Iyon ang reason kung bakit iba-iba ang manifestation ng kasalanan sa iba't ibang klase ng tao. So, yun, ano? Kasi sinasabi ko lang, you need to stay put dun sa text. Don't let him go out nang hindi niya masyadong naunawaan yung text. Kasi nga, ang problem tulad ng sabi mo, is
yung time ng tao na bigla-biglang aalis yan o biglang may tatawag. Now, pag sinabing yung context, yun. Di ba? Kaya nga, paulit-ulit ko sinabi nung mga nakalipas that the context of Romans chapter 3 verse 23 is Romans chapter 1 and 2. Yun ang context niya. Na ano yung Romans chapter 1? Iba-iba ang kasalanan ng mga tao. Bakit nila ginagawa itong iba-ibang mga kasalanan na ito? Romans chapter 1, particularly verse 20, verse 18 up to 32. Particularly yan sa mga Gentiles, pero hindi mo na kinakailangan pambanggitin sa mga Gentiles siya kasi hindi niya mauunawaan yon. Masyadong magiging broad ang topic. So pwede mo na sabihin na ang context talaga niyan ay ito yung sinasabi mong mga kasalanan, di ba? Basahin ko sa iyo. Pag binasa mo yung Romans chapter 1, 18 to 32, walang kasalanan doon na hindi nabanggit. Ito ba yung mga kasalanan sinasabi mo? Sasabihin niya, oo. Now, tingnan mo na sa Bible yung iba't ibang mga kasalanan na yan. Kaya sinasabi ng Bible, for all have sinned. Kasi lahat gumagawa niyan. Lahat tayo. Now, gustong itago ngayon ng tao ang kanyang kasalanan o bayaran ang kanyang kasalanan o linisin ang kanyang kasalanan. Kaya ang ginagawa niya, nagpupunta siya sa relihiyon. Romans chapter 2. Kasi itong mga taong ito, pinapakita nila na mas magaling sila dito sa iba, mas banal sila sa iba, kasi sila daw ay sumusunod sa kanilang relihiyon. Yung mga Jew yun, di ba? Hindi na natin kinakailangan banggitin mga Jew. Romans chapter 2. So, tignan mo sabi sa Romans chapter 3, before 3:23, no one is righteous, no, not one. So, yung tanong niya ngayon, na yung sinabi niya ngayon, dapat huwag kang magbabanggit out of context. Then, because you say that, now you have proven to her that what you quoted is based on its context. Nakuha mo, Ana, di ba? Ayan, yung limbo, ang ibig sabihin ng purgatorio. Yun yung purgatorio. But don't worry, Hannah. Don't worry, Hannah, because the word of God will not return unto him void. No, makakalimutan niya yung ibang mga nasasabi mo, pero yung talata na binanggit mo, it will keep on ringing unto her. At maraming mga tao na minsan matagal bago ma-save, bago ma-admit. But, yun nga, even natutulog yan, ang mga naririnig yan, yung mga salita ng Diyos na binabanggit mo. And for the na ini-engage ka pa rin niya, no? She shows interest. At siya na mismo ang nagbabanggit na wala sa Bible. No? Ngayon, of course, I can understand na hindi naman lahat yan ay masasagot mo kaagad ng verse. Kasi hindi is the reason kung bakit tayo nag-aaral para ma-discover natin yung mga verses na yan. Kung ano yung sagot. Then, pwede mo sabihin yung Luke chapter 16, yung kwento ni Jesus Christ about Lazarus and the rich man. Kasi yun ang pinakamalaking argumento against limbo or purgatory. No, so the argument there, kasi ang parable kasi ang argumento ng ima diyan, it is a parable, di ba? Yung parable nga yung parang picture o symbol. Pero hindi yan parable kasi bumanggit ng pangalan si Jesus Christ na Lazarus Abraham. So in short, hindi siya parable. It is a real story. Bakit real story? Kasi may mga pangalan. Bakit real story? Sino ba ang nagkikwento?
Sino nagkwento niyan? Si Jesus. Si Jesus ang nagkwento niyan eh. Kaya yun ang pinakamalakas na argumento. Hindi niya ma-deny yun. Oh. Si Jesus ang nagkwento nito ha. Si Jesus ang nagsabi nito. Eh pag sinabi niyang, ano yan eh, ano yan, parable na lang yan eh. Ang parable, lahat ng parable, basahin mo. Walang pangalan ng mga parable. Pero yan, may pangalan. Okay, so that's the argument of it. Yeah. Lalo na pag sinabi mo, kaya ako, pag binabanggit ko yan, madalas ko i-preach yan, at lagi ko sinasabi, ito ang sabi ni Kristo. Eh talaga si Kristo ang nagkwento eh. Eh pag sinabi mong si Kristo ang nagkwento, nagsisinungaling ba si Kristo? Hindi. In short, hindi sila makapagsasalita kasi takot sila kay Kristo. Si Kristo mismo nagsabi nito. At nagkwento nito. At hindi siya parable because it is with names. Okay? All right. So sige, at meron pa tayong ilang minuto, 5 minutes. Kung wala nang question, we have to end early kasi alam ko naghihintay na yung asawa ni Joel. No? Naghihintay na yung asawa ni Joel. Okay, so again, maganda yung Hannah, would like to commend you again for for sharing, for having a gospel conversation. Pag sinabi kong gospel conversation, hindi ka agad ibig sabihin yung Romance Road o yung New Birth Approach o yung Bridge Illustration o yung your own story. Along the way, yung gospel conversation, nagsisimula ka na makipag-usap sa mga tao, na nagsisimula ka kay Kristo. Storya kay Kristo, katulad ng ginawa mo, Hannah. That's a gospel conversation. May mga cases na, but it's very important na sa bandang huli, masabi mo yon. Hindi yun ang mga pasimula kasi kailangan may introduction tayo eh. Tulad yun, nag-introduce yung yung isang yung kaibigan ni Hannah, no? And at the same time, make it personal. Kasi katulad nung kay Hannah, kung may time pa yun, pwedeng sabihin na ngayon ni Hannah, friend, nakatitiyak ka ba na kung sakaling kuhanin ka ng Panginoon? Nakatitiyak ka ba na pupunta ka doon sa limbo o pupunta ka doon sa langit? O saan ka pupunta? When you make it personal, now the argument shifted from others to her. At yun ang ating intent. Ang ating intent is, of course, with loving, with the humility. Kasi I understand, tulad na pagka ganun mga matatalinong tao, I understand that, I understand what you're saying. But can I ask a personal question to you? Do you know for sure? Or can I ask a personal question to you? Lahat tayo makasalanan, di ba? Meron ka bang katiyakan ng kapatawaran buhat sa ating mga kasalanan? Do you have an assurance that God will forgive you? So now it is shifting to a personal conversation para makapag-isip siya. Kasi yung mga intellectual na tao, ang lagi nilang basihan yung kanilang nakikita, yung argumento ng words. But when you make it personal, then that's a different conversation. Because now he has to ask himself or herself. Because of those things na sinasabi mo, tama, naniniwala ako na tayong lahat ay mga iba-iba talaga ang mga kasalanan. But what do you think will qualify us to go to heaven? Dahil ba sa mas maliit ang aking kasalanan kaysa sa iyo? I know it's a process, no? Because I've been dealing with that for so many years. Kasi pare-parehas lang naman ang sinasabi ng mga tao eh. Yung mga sinasabi niyo sa akin, matagal na yan mga sinasabi ng mga tao noon pa. Yung hindi naniniwala sa Biblia,
Yung sinasabi ni Hana na kumbaga sa ano, religyoso ito na parang marami siyang alam. Is marami siyang alam talaga base sa narinig niya, base sa nabasa niya. But alam natin na ito ang purpose. Ano ba talaga ang truth? And the truth is the Word of God. So, yun ang confidence natin. Pag meron tayong mga alam na istorya sa Bible versus sa Bible. Kaya nga itong inuna ko yung Romans eh. Kasi tatamaan ito lahat. Yung question kay Vanessa. Hindi ako naniniwala sa Biblia. Saan natin Romans mababasa na ang Biblia, na ang Biblia pwedeng panampalatayanan. Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Okay, Joel, are you going to lead now? Pastor, naalala ko yung sinabi ni, sino po yun? Yung regarding kay Vanessa, yung sa Bible nga, yung sinabi na sa 2 Timothy 3:16, yun na nga, pinapaliwanag ko na yung ganun. Ay hindi nga naniwala, ang sabi ng tao, kausap ko, nga ng Biblia ay gawa-gawa lang ng tao yan. Ay ito ako'y napikon, sinabi ko, bakit may nakita na bang kabayo sumulat ng Bible? Well, naman, di ba? Tumahimik tuloy siya. Yeah. Pumaliwanag ko na nga ito, ayaw pa rin paniwala. Pag yung tao talaga, mga pilosopo, wala kang magawa, di ba? Pagka ganun. Pero pagka hindi naman, at seryoso nagtatanong, medyo seryoso yung ating sagot, Joel. Oo, Because we can win the argument, but we might lose the soul. Diba? So, pagka alam mo lang talaga na talagang namimiloso po na, yan, sometimes we have to hit hard. Natatawa yung tatlo dito, yung tatlong estudyante, Sabi nila, oo, misa-misa gagamitin ko yun. Pagka makulit ang kausap ko. Yeah. Alright, so sige. Salamat ng marami. I'll see you tomorrow. 8 to 9 lang tayo tomorrow. No, 8 to 9 lang tayo sa ating class. Chapter 11 na kasi tayo. Please read chapter 11 in advance. Now, please read chapter 11 in advance. So let's pray. Father, we come before you. We thank you, dear God, again for this opportunity that we were able to just read and take one verse at a time, yung Romans chapter 9 and 10. Lord, thank you for truly, dear God, our mind is being enlightened patungkol po, Lord, sa paggamit mo sa iba't ibang mga halimbawa like the Israelites, the Gentiles, and yet it only goes to one direction. That truly Jesus Christ is the only way. That truly Jesus Christ is available to everybody, to everyone. And Lord, we thank you kasi po nakita din namin ito, ang katotohanan nito sa aming mga buhay at kung paano namin ito sasabihin. Salamat, Lord, sa aming keyword for tonight, that how can they call on those whom they have not believed? How can they believe if they could not heard? And how could they hear if nobody will preach or share the gospel to them? And how can we share if we are not being sent? Lord, salamat sa katotohanan iyon na kami, Panginoon, ay iyong mga sinugo. Sinugo mo kami, Panginoon, upang magpahayag ng iyong salita, upang ang mga tao ay makapakinig, at upang ang mga tao ay makatawag o manampalataya. Lord, salamat sa honor na ibinigay mo sa amin. For us to be your mouthpiece, for us to be your witness. And yes, Lord, may mga tanong ang mga makakausap namin, may mga comments. But Lord, salamat. Kasi po, dito man namin nakikita ang katotohanan ng iyong salita.
na simple lang pero hindi nila maunawaan. Pero bakit ako? Nauunawaan ko. It's because the Holy Spirit is in me. The Holy Spirit is in us. And what a blessing for us to see the difference of those people who are blind and for us who can see. Yun lang po ay isa ng napakalaking katotohanan na nakikita namin sa tuwing kami magsishare ng gospel. And what a grace that you have given, Lord, to us. It's either we are elected or it's either because, Lord, minsan isang araw, kami, Panginoon, ay nanampalataya, nagsisi ng kasalanan, at tumanggap sa iyo. But the bottom line, Lord, is this. Kami, Lord, ay yung mga naging anak. Kaya namin ito naunawaan. Lord, tulungan mo yung mga nakakausap ng mga kapatid na tunay po, Panginoon, na mangusap ang iyong salita sa kanilang mga puso. Makita nila, Lord, sa aming mga buhay, even, Lord, sa aming pananalita, at tunay matagpuan nila si Kristo sa kanilang mga puso. O paaaring sila, Panginoon, ay isa sa iyong mga pinili upang tunay na makakilala sa iyo. Kaya nga po, lagi mo silang dinadala sa amin. And therefore, it is just a matter of time for them to be able to be with us in worshiping, in serving you, Lord. Father, we thank you and we ask this, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, good night, mga kapatid. See you Bye, tomorrow. brother. Okay. Good night, everyone. Thank you, thank you.